Okay, mayong buntag sa tanan. Dalay ko ng Diyos, dini nga kabuntagon, na kita nakapadayon sa pagsimba, o nindot kayo sa mga panahon. Di sa pamadunay bagyo sa ato ang nasod. Pero po sa gusto natin pray magigsunod dito na sector sila. So ito ta sa atong pagpadayon sa pagtuon sa atong alphabetical Christian life. Tungod kay series ni siya kapagtuon, hindi ka makumaranin. So sa milabayng Domingo, ato natunan about fellowship. The topic is about fellowship. First John chapter 1 verse number 6 to verse number 7. Mo na itong text 2. First John chapter 1 verse number 6 down to verse number 7. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So, diyan mo makita nga importante kayo ang fellowship. So, milabayng Domingo, ato natunan ang about fellowship. Fellowship is a group of people who have similar interests. Fellowship is a group of Christians who have the same beliefs. Then the purpose, number 1, to glorify God. Ang usa sa purpose ganong ating tag-fellowship, ganong muhimo tag-fellowship, number 1 is to glorify God. Ang pagpahimaya sa Ginoo. Dili aron mahimaya siya, ako, kita, kundi ang Dios. Then, to unite all church members. Aron magkahiusa ang membro sa iglesia. And number 3, the purpose is to develop our brotherly love. Dili ma-develop ang atong brotherly love kung walay fellowship. Dili siya ma-develop ang igsoon nga gugma kung walay fellowship. Mo na nga kinahanglan ug importante kaayo ning fellowship sa Kristohanong kinabuhi. Then mo na siya no iyanadin ta sa benefits. The benefits of genuine fellowship. Number 1, fellowship provides encouragement. So muhatag siya og kadasig, kalipay sa matag-usa nato kung ating tag mga fellowship. Then fellowship reminds us we're not alone. Then fellowship helps us grow. Tabang siya og pagpatubo sa atong spiritual life. Now, mana po sa purpose, mana po sa benefits. Ari ta sa hinders o mga hinders, mga babag sa fellowship. Number 1, ano sa to purpose, no? Number 1, na purpose sa fellowship. Number 2, nata sa benefits. Yeah, number 3, arita sa mga hinders. Mga babag. Ato lang pong hatagan pagtagad aron makaibalot nga babag din sa fellowship. Ang kining ingani nga klase sa attitude sa mga Kristohanon. Arita sa book of 1 Corinthians. Chapter 1, verse number 12.
niya sa unahan ng mga verse. Okay? Sa laing pagkasulti, ang matag usa kaninyo magkakadayon kuno, ako iya ni Pablo, o ako iya ni Apolos, o ako iya ni Cephas, o ako iya ni Kristo. Nabahin-bahin ba ugod si Kristo? Si Pablo ba ang gigalansan sa cross alang kaninyo? O gigabautismohan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Magapasalamaton ako sa Dios nga wala ako'y gigabautismo kaninyo, gawas lamang kang Crispo o kang Gayo. Ano wala kaninyo makaingon nga kamo gibautismohan sa akong ngalan. Now, kining maong passage sa Bible, mao kini ang nahitabo sa iglesia sa Corinto nga adunay gitawag og church division. Adunay church division ang nahitabo ngadto sa Corinto. Nabahin-bahin sila. Mo nay usa sa problema sa fellowship. Kung walay number 1, unity. Dili man nagsamag kasing-kasing tanawa. Arita sa Book of Acts chapter 2. Tamis ug lami kayo ang ilang fellowship mga kaigsunan tungod kay managlahi o tinod, managlahi sila kinaiya pero managsama sila og espiritu. Acts chapter 1 verse 41 to 47. Noah. Acts chapter 2 verse 41 to 47. Kuya kayo lang pabahagi diri. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. Kadtong mga nidawat ni Kristo Jesus malipayon kayo og nagpabautismo. Pag-abot sa verse number 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Continued po sa pot, walay pagkahunong ang ilang pagtuon sa doktrina, ang ilang pagpadayon sa pakig-ambit or fellowship. Verse number 42. 2:42. Kung basahan sa Bisaya, o milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostoles, o milahutay sila sa pakig-ambitay uban kanila. Fellowship. Nagpadayon sila sa pag-fellowship. Once ka mawala ni fellowship, mga kaigsunan, mutungha ang try. Kung sa may mutungha, kanan sa Mateo, Mateo chapter 24. Mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. What may fellowship na eh? Panawa. Mateo chapter 24. Verse 11 to 13. Mateo 24, 11 to 13. O butungha ang daghang mga mini nga mga propeta o magapay sa laag sa daghan. Kanang daghan diha mga luwas na diha, mga pinili. Mateo chapter 24 verse number 11. Ako basahon sa King James Version na. Chapter 24, 11. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. Karang many diya mo na mga say, mga luwas. Pag abot sa verse number 12, ug kay musanay man ang kadautan,
mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Kanang kadaghanan na sa verse number 12, mga saved na siya diya. 24 verse number 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Mabugnaw ka naman, muwas ka, magkadautan yung pag-ayo ang kalibutan, wala ang fellowship, nga naman, anaa ang division. So, usa sa babag sa fellowship, kini walay panaghiusa. Kung walay panaghiusa, kung walay unity, mutunga dayon ang division. Di ba? Magbahin-bahin. Kita, maghimo po tag-ato diri. Kaya sila diyan, dahil man sila o balhibuon man sila dila, kita kay division. Muna bantayanan kayo. Kung ang iglesia walay fellowship, may posibilidad nga wala po unity. O maduga na ng sakya na sayawa, nay division. Muna bantayanan kayo kay ang atong kaaway ng mga yawa, mura may author sa confusion. Siya mo'y muhatag og galibog. So muna nga, muna usa sa babag sa fellowship kung walay panaghiusa. So aron dili mababagan, dapat dunay unity. Okay? Managlahi o kinaiya. Managlahi ta gidak-an, managlahi ta gikuyan, pero kung usa lang ang atong tumong, mao ang pag-glorify sa Ginoo. Ihatag nato ang glory niya, wala division nga may tabo. Para sa naitabo sa Korinto, ako si Apollos, di ba? Nangina bito maminaw ning simbahan nga bahin-bahin. Wala na gyud mahimaya ang Ginoo niya. 1 Corinthians buto no? 1 Corinthians chapter 1 verse 12. Oh. Wala ina ko matangi din verse. 1 Corinthians chapter 1 verse number 12. Magsugod din siya sa verse number 9, verse number 10. Ako basta ang pagbalik niya. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no division among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Perting hindi ta pagka-istorya ni Apostol. Nga unta walay pagbahin-bahin kundili adunay managsama pang huna. Verse number 11 itong gibasa na? Verse 10. Ari ko sa Bisaya mag-eksunan kay mas nindot yun. Apan maghangyo ako kaninyo mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang ug nga walay unta kaninyo mga pagka bahin-bahin, kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa panghuna-huna sa maurang huna-hunaan. Sa ato pa, kung usa lamang ang tumong, usa lamang ang goal, usa lamang ang panglantaw, wala gyud division. Nya karon kay kining tao doon na lagi pride. Rato na tuwali ni Brother Jojo pag Domingo, the danger of pride. Tuyo mo kung kining pride kung nagkaigsunan. Bisag mga Christian ta, bisag mga anak sa Ginoo, naagyapon ni nato. Kanang ilamigas, matumba na, mapahakan, maan ko na ilamigas na. How much more kita mga tao, kining garbo na gani matandog. Muna bantayanan kayo, kining pride nato. Once nga dunay magpatibabaw ang garbo o ang pride diya sa fellowship, wag ginadag. May pagway fellowship. Diba kaysa magpakaroon, no di, okay, kumusta naman kasi?
Kabugnoon nito. Di ba? Wa na lang yun. Pero kung mag-fellowship lang kita, mas maayo pag magpinasilukay na lang. Kalimtan na ng labay, tutukan na ang karon, o niya, mas lamig yung fellowship, pag-igsunan niya, anaa ang gugma, mo ni tamo sa Book of Acts katong ibasa na to ganina, nga nagpadayon sila, dihat mo makita ang blessing ginaw, nga kada adlaw dunay gidugang, sa iyo na kada adlaw. Acts chapter 2 verse number 43. O ang tanang tao giabot og kahadlok o pinaagi sa mga apostles na nahimo sa daghang mga hibulungan ug mga ilahanan. Ug nag-ipon ang tanang na nagpanuo og ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang mga butang. O gipamiligya nila ang ilang mga katigayunan ug mga kabtangan. Ug ang halin ilang gibahin sa tanan sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa. Diyan mo makita unsa na sa King James? Singleness of the heart na. Sa to napilda. Verse 45. And sold their possessions and goods and parted them to all men, as everyone had need. Not a singleness of the heart. Direct 46. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Singleness. Muna usa sa Yahweh. Diha sa fellowship, kung dunay singleness, Bisaya natin. Pagkausa. Pagkausa. Pagkausa sa kasing-kasing. Oh, example, ikaw, garbusog ka, garbusog ako. Pero tungod kay naghiusa ta sa kasing-kasing aron sa pagpalaplag sa buluhaton, pagdaig sa Ginoo, ipanaplin ka na, ihiklin ka na, bababrin. Muna giingon ni Apostle Paul diya sa Book of Hebrews nga ihikli nato ang mga kabukaton. Bukat mo rin gadto usahay. Bigan katando may mapigsunan, ambot na. Muna nga wala ko gay tao, may gadbo, kay bisang sambon gani, nang gay pride gani. Asa na dapita nga kining Book of ini Proverbs, alita sa Proverbs. Naadri ang mga panambagon na itungod ang ining mga garbo-garbo makigsunan. Proverbs. Gamahan mo siya pero Proverbs 13 verse 10. Kini. 13:10. 13 versikulo 10. Tungod sa pagkamapahitason, mudagat lamang ang panagkabingkil. Division, panagkabingkil. Apan sa maayong tinambagan mao ang kaalam. So mao na nga tungod sa pagkamapahitason, musampos o mudagat lamang ang panagkabingkil. So mao na nga adunay mga sitwasyon sa itong kinabuhi, arita sa kanang bang common nga may tabo sa itong kinabuhi. Kung mag-isgot ang pride mga kagsunan, ang unang dunay pride, mao si Satan. Grabe kayo siya garbo. Diyan na siya, ako, Isaiah, sa Isaiah sa. Isaiah chapter 14. Kuya ning, karang ako lagi mo. Sige lang ako.
May bantayanan ka na siya. Isaiah 14 verse number 12 to 14. So, ngayon si Brother Arnoldan, mani ganda ko tingog. Ikaw din, Isaiah 14, 12 ngadto sa 14. Isaiah 14 verse 12. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, kabugason, Dili kabugason. anak sa kabuntagon. Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagpalumpag sa mga nasod. 13. O ikaw miingon diya sa imong kasing-kasing, ako mukayag ngadto sa langit. Itupoy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. O ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. 14. Mikayag ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Himuon ko nga akong kaugalingon may mahasama sa taas biyangho. Da. Muna gitawag og 5 I will of Lucifer. 5 ka ako ni Lucifer. Pag ingon niya, kung ikaw mingon niya sa imong kasing-kasing, kaya kini si Lucifer, nindot kinapagalan. Lucifer is the morning, son of the morning star. Mo na meaning sa Lucifer. Siguro, kung wala pa rin siya may musitan, daghan yung mga tao karon nga ng Lucifer. Pero, karon nahimo naman na siya, ikaw, Lucifer, kikadako. Di ba? Mao na siya kuwan tungod sa kinaiya ni Lucifer. So, naa diya, ang 5 niya ka I will, gusto siya nga may sama sa Dios, gihagbong siya. Gihagbong siya sa Dios. Unya, doon ay naliwat siya diri sa Lucas kapitulo 12. Nga sige po ako. Katong ang datong bumbuang. Lucas kapitulo 11 versikulo 15. Tanawa, Book of Luke chapter 12 verse 16 to verse number 21. Ayan, ako lang yung dilakbit mag-insunan. Tungkol kaya nag-discuss mo sa hinders sa fellowship. 16. Og iyang gisugin lang sila usa ka sambingay nga nag-ingon. Ang yuta sa usa ka taong dato mihatag og daghang abot. O namalandong siya sa iyang kaugalingon nga nag-ingon, unsa may akong buhaton kay wala man ako'y katipigan sa akong mga abot. Sa verse number 17, makita naman diyan na namalandong siya. Unsa may angay buhaton na pano? Okay pa rin siya nga ako dire. Pag abot sa verse 18, naa na diya ang problema. Og siya mingingon, ang akong buhaton mao kini. Akong gubaon ang akong mga bodega og tukuron ko ang labi pang dagko og sulod ni tipigan ko ang akong tanang abot og mga kabtangan kana ako na og maunya magayon ako sa akong kalag gitagan-an na ikaw gubay-gubay bahandi alang sa daghang katuigan pumahulay ka, kumaon ka, uminom ka, o magsadya ka ba? Sa ato pa nagpatuyang sa kinabuhi. 20. Apan ang Dios, mingon kaniya, oy, buang, karong gabi una, ang imong kalag pagkakuwaon gikan kanimo. O kinsa na may makapanag-iya sa mga butang na imong gitagana. Tanawa, mo sa katagamay, akong balikon. Sa verse 17, ana diha ang iyang pagpamalandong. Ano sa maangay buhaton ako? Ang sayop niya sa verse 18, ug siya mingon ang akong buhaton mao kini, akong gubaon ang akong mga bodega. Wala gyud siya makapasalamat sa Dios magigsunan. Wala lang siya mingon, Lord, salamat kay sa mga blessing. Wala gingandan siya dire og dato nga buang-buang. Nga naman, successful unta ni siya kay daghang abot pero nahimo siyang failure tungod kay wala siya makabaton o kasing-kasing nga mapasalamaton. Tungod sa
pride. Once ang tao malumsa na guys ang gadbo, dili na makakapon sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Ngano man, iyamang ang kunon sa kaugalingon nga tungod sa akong pagpaningkamot na angkon nako ni. Believe yourself. Nara pa sa mga artista, no? Believe yourself. Tuhuin mong kaugalingon na. Siguro, makabaton ka o nindot ka mga kaptanan diri sa kalibutan, pero kanang kaptanan nga imong naangkon nga walay labot ang Dios. Mora po ng butang nga gamiton sa kaaway or sa Ginoo nga ikaw makaamgo niya. Daghan na kayo na ikabuana nga porteng paningkamot niya. Nanawagan pa sa Kristohan, wala. Dili. Dili siya Kristohanon. Pero mahitabo di siya sa Kristohanon. Arita sa Kristohanon na, kini unbeliever rin. Arita sa Kristohanon. Deuteronomy. Sa Deuteronomy chapter 8. Ipadlo po sa Ginoo ang mga anak sa Ginoo tungod kay basin niya og mutubo ang garbo. Chapter 8 verse number 1 to 15. Taas kini. Pero tuon lang yung Bible. Magsingkamot kamo sa pagtuman sa tibuok nga sugo nga gisugo ko kaninyo niining adlaw. Aron mabuhi kamo og pagapadaghanon kamo og mosunod kamo og manag-iya sa yuta nga gipanumpa sa Ginoo nga inyong mga amahan. Kining mga katawan sa Israelite, katawan sa Israelites bagaysunan, gitagaan og promise gisaaran sa Ginoo nga maningkamot or magtinarong lang dyan mo aron padaghanon mo o dagaan og daghan katuigan sa kinabuhi. Pag-abot sa verse number 2, og hinumduman mo ang tanan nga dalan nga gidal-anin mo kanimo sa Ginoo nga imong Dios dining kap-atan katuig dito sa kamingawan. So, gipahinumduman sila. Kung sa may giagian sa katawan sa Israelites, may grabe kalisod eh. Dito sa Egypt palandaan magigsunan, sa Egypt palandaan, grabe lang kalisod diha. Himo ko silang slave diha. Gipahimo sila og kanang pyramid. Wala pa yung gamit dito nga para pa cutting sa bato sa unang panahon. Hindi po. Sumusahon ng pamalangko sa mga bright, mga researcher. Maghimo ko sila, giunsa na paghimo ang pyramid. Nga side by side, pareha mo yun. Kung wala pa may rule sa una, wala pa may mukha sa una niya. Ako tagal ba na tuntun, pero ang tuntun straight man. Di pa pwede tuntunan yung mga bistante. Muna nga, usa sa kay bulungan nga nahimo ning kalibutan na kanang pyramid. Muna nga usa sa pinaka-bright nga tao sa kalibutan kini mga Israelites mga igsunan. Muna hangtod karon walay nakalumpag anang nasura bisan unsa ka gamay na gitabangan ganina pila ka naso. Gigubat na. Nga naman, tungod kay nagpabilin ang saad sa Dios anang lugar anang nasura. Saad sa Ginoo nga walay si bisan kinsa nga makapalumpag ninyo. Wala gyud eh. Mo na nga giingnan sila sa Ginoo nga hinumduman ninyo ang dalan nga gidad-an kanimo sa Ginoo nga imong Dios dining kap-atan katuig dito sa kamingawan aron ikaw paubson. So mo na siya maging sunod nga kining pag-abot sa verse 11, magmatngon ka aron dili ikaw mahikalimot sa Ginoo nga imong Dios. Sa dili pagtuman sa iyang mga sugo ug sa mga tulumanon ug sa iyang kabalauran nga ginasugo kanimo niining adlaw. So, ang dili pa nagkadiusa maoy usa sa baba. Siguro kung dunay mga Cold War, dunay unity makita mo sa gawas.
pero wala kay maya ang Ginoo. Okay? So mo na sa matigsunan nga dapat adunay panaghiusa aron walay babag ang fellowship ug dili motunga ang division. Kunya diya sa fellowship putlon ang pride. Ipakita ang tinuod nga color, ang meaning sa fellowship nga dati kanang meaning managsama o grupo sa mga Kristiyano nga managsama o kasing-kasing o una-una. Okay? Dayon sunod. Usa sa problema disunity man no? Number 1. Then number 2, unsolved problem. Kanang wala masulbad nga problema. Wala masitol nga conflict. Ay, balik conflict. Panagbangi conflict. Kung wala masitol ang conflict, inigabot sa fellowship, dagko ka sila sabay, uy, Brad! Pero, ang kasing-kasing naglugo pa kayo sunan. Wala masulbad nga problema. Hinders, usa sa problema, usa sa babag sa fellowship, kanang wala masulbad nga problema, or wala masitol. Balik ko na ako, kung ang conflict, walay settlement, double team na no? Walay settlement, kinahitabo, magpabiling nga conflict. Wala may kahitabo nga settle. Example, si Kristo nagpakamatay sa imong kalag. Naglimpyo sa imong sala. Pero kung wala nimo gisettle, pinaagi sa repentance, pag hinulsol, magpabiling ka nga makasasala. Diba? So dapat ang conflict isettle yun na siya. Aron walay babag ang fellowship, lamit kay fellowship makigsunan. Dapat masulbad yun siya. Isgutan yun na siya pagbalik. Kuyon ko na siya katinawa, kung pabuto nimo ang time nga mooy mohil sa wala masulbad nga problema or conflict, ibutan nimo 5 years. Murag ibugnaw na, di ba? Wala na awan, murag na uli-ulian na, pero wag gyud totally na ulian. Nabugnaw-bugnaw lang tungod kay wala na may siguti 5 years. Karon, doon na lang po na mutunga ang problema kay may problema kay bisan asa. Di ba? Iligtunga sa problema, kadtong conflict dati, mapukaw na po ito. Madungagan mo nang musamot ka, dako ang issue. Mo dito na nga, kung tago-taguan makigsulan, mugawas gina siya. Sumay pa, kinulsulan o isitol siya para wala na problema. Tapos kayo ang fellowship, mahimuot ang Ginoo. So, usa sa problema sa fellowship, babag mo ang problema nga wala pa nga masulbad or conflict nga walay nahitabo nga settlement. Arita sa kaso kanang mga criminal case, kung wala madakpi ang akusado, wanted yun siya permit. Diba? Wanted yun siya, bisan pag moabot pa of 10 years, bisan pag 100 years. 100 years na, namatay na siya, wanted na siya po siya, huwag mo masitol. Diba, nagkakuan mo na mga kanang sky cable sa mga solving problem niya, mga criminal problem bitaw. O, saan yung tawagan na?
o mga dokumentary ba nga isolba ng problema, pero katong ma-close lang ang problem ang kaso kung namatay ang usa, close, pero na siya po ng kaso. Mo man na siya. Example, hari ka ni Cleo. Patay naman to si iyang asawa. Pero kung mamatay si Cleo, mag-close ang kaso, close na. Pero dili patawag ang dismiss kay wala man masitol. Kinundo mo sa liga atong miracle siya na to? Oh? Ang bata, akusahan mo to siya nga girip ang bata. Kung namatay dito siya, yaya kita ba? Hindi nakikita nga mura girepot. Di, akusahan siya, ito na injection na, o na lethal injection nila na. Namatay ang bata, namatay ang suspect nga. Ang kaso nagpabilib, i-close. Pero ang bata, katong anak, atong suspect, naninguha siya, mahimo siyang abogado, kanang abogado na siya, iya gipaglaban, gi-open ang mga close nga kaso. Hantod nga na nalimpyo ang pangalan sa iyang papa. Kung tinipayo niya kung patay niya papa, mo na siya sa fellowship or diya sa church. Once na conflict, wala settlement, magpabilin siya ng conflict, magpabilin siya ng problema. So, ang sulbaron ang problema. Diba? Pagpaubos. Aron ma-develop ang brotherly love. Hebrews 13. Let brotherly love continue. So, muna siya magigsunan ang mga babag. Dumagang pa ng mga babag. Sunod nga, Domingo. Okay, kasi doon natin pangutana. Doon na ba may pangutana? Kawan, dapat ka fellowship. Pero mabalik ang punta ng fellowship eh. I-flatten curve naman ang kaso. Di ba? So, kung maubos ang mga fellowship, doon natin mga bantayanan. Okay, fellowship na sa mga kalalayan sa bahan. Kaya nila, lahat, ito'y kairal yan. Love? Lahat, yapon. Nga, usay, wala pa magkadakadayan sa bahan ba? Dili pa rin sa batis. Oo, na may simbahan nga. Balota na tuwan. Fokus na timaro. Muna siya maging Lahat, yapon ito'y kairal yan. dili, truth na. Muli, di man sila mo aksi pa sa na mao nila dito ka. So, Pero pareha na simbahan. oo. Unya, nakibalog ang buwan. Istoryahan, yun na siya muna akong gingon nga. Muli, hindi mo may mag-istorya. Kasagaran, ay po. Wala. Dili yapon. Ang mga dili po nalipayan ang sila. Magpanagalan ko ka. Mga na. Makita, labi na, i-lecture na. Personal kayo ba? Yung may personal life? Oo. Ilabi na, i-lecture na rin. Lecture na, yan. Diyan, mga kuhaan. Ikaw, kabalog ang sa iyo, tuto nila. False doctrine, pa i-lecture. Buingo mo ka, igog din siya, bakit po? False doctrine yun. Muna nga, wala yung problema. Lami ang fellowship. Wala makita ang tinudlanay ng Espiritu sa fellowship. So muna nga, dapat kung doon na yung tayo concern na bila itong mga dagko-dagko na. Mo okay, maging kamot ka nga settle ang problema. Dili kayo mag-iyahay na lang daot. So dapat, doon na yung tayo mamusog. Tanan ito mamusog. Mo na siya, isettle ba? Dili na siya kanang daoton, dili na siya kung isettle na lang. Iya, mangkod. Dali ang bugin na. More pride like you saw okay? So, salamat mo sa mga pangutanan na Jude nga Kasi kasulti ka to, pride ya pula. di ka kasulti? Pride ya pula. Mahugam siyang pride. Pride ya pula. Tama, maikog ka pride. Oo. Kaya kung kaulaw, pride ba na siya? Tawa ha? Kining kaulaw usahay, mo na problema. Kining kaulaw ba? Nawa. Doon ay dagang mga sitwasyon na rin. Example, dapat kung tayo mo sa sultian para masumpo ang kanang batik niya binuhatan. Yung kay maulang kang sulti, basta niya ubay ng relasyon, imo na lang itolerate. Pero ikaw huwag na malipay. So mas maayo, imong prangkahan. Istoryahan mo nga, ini siya,
mo ni siya dito gini si mao. Kung mao na, di na mao. Mo ni gingon sa Proverbs 27 verse number 5 nga open rebuke is better than secret love. Ako, mas maayo pa ang pagbadlong sa dayag kaysa dugma nga tinago. So correction is very necessary. Correction na yun. Pero kada kung mo correction ka nga naa sa insaktong lugar, ang pag-approach mo yung problema na ba dyan? Kaya batayan naman ganyan, arag, ino-ino lang, di ba naman kung tayo nga magbiro kasalasing, huwag lang sa bagong gising. Sigurado na masok. Kung example, sa deacon. Ang suto ko niya deacon, okay. Oo, mas So, maayo. ang ordinary membro, pero mag ikaw deacon, istoryahan ng membro. Oo, mao yun. Sa pride. Mofin. Oh, yan, kung pastor, may musulke, isikreto lang siguro. Siya po, kung pastor, ano yung problema? Yung mundo lang membro, membro lang ka, pastor ko. Money bait, money pride. At tinuod nga pagpaubos, kanang maminaw ka sa pinakaubos. Ako, nagani correction ako ato na dito. Sakit ang correction na ta. Kausap ko si Brad Juma lagi sa una, nagwali ko dito sa Thanksgiving to, pag magwali na ko, correction na ko niya nga, ito mga may iwali. Sa YouTube ka lang, lagi ba mo? Sakit na sakit ka na siya pero, saan ka ba nga? Correction man. Ang Proverbs 27 verse 14, siya nga manalangin sa usa ka higala uban sa usa ka makusog nga tingog sa pagbangon sa iyo sa kabutagon kini pag-iisipon nga usa ka panghimaraot alang kaniya. Wrong approach na siya. Diba? Kung di ka niling magbiro ka sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Bago ko ning mataw, imong pukaw nito, ha! Diyan ko imong tingog. So, usahay ang magpalagara kang istorya, mo nang ari ka sa mga unbeliever, tungod kay maulaw musulti, ipaagi sa bino. Ignan ko rin. Iyaagi pa kayo. Ignan to na. Di ba? Mo nang nga magkasayop-sayop ang agi, tungod kay ipaagi mag-inom. Ipaagi man sa kining inom daan, ayaw musulti. Asa na napita ba? Kapag tao na. Asa ito ng verse sa Proverbs? Ito mo sabihin mo. Nariin mo dito ko. Dili siya mo. Katong niingon dito nga, mugawas ang Pulang mata. kining mo ni siya, verse 33, 23, 33. Ang imong mga mata magasunong sa mga butang nga titingalan, ug ang imong kasing-kasing mga pamulong sa baliko ng mga butang. Mo ni siya. So dapat normal yun ang imong pag-isip, musulti ka, hindi ka maulaw. Ay, pahagi mga kuhan. Makalito ka dili maayo, mas kita ng mga istoryahan. So mas maayo, i-prank ka lang yun, pero diha sa insakto nga pamaagi. Okay? Dito na yung mga example, bati yung binuhatan, gusto na natin yung taro. Sabi na, pinta sa'yo, ano ba? Bird, what's up? Kapi sa bird pa. Sabi, snap ka rin mo, ano? Ato ta Jollibee na. Hindi kayo ng Jollibee na, mag-Jollibee. Pagkaman ko di istorya, pagkahan, pero wala, busog na siya. So, mo na siya na dapat insaktong proseso. Okay, tignan niyo mo, matandog ang garbo sa taon, ha? Once matandog ang garbo, di na naminog. Rason? Bisa nung sawa niyo pagpasabot, di na gina maminaw. Nga naman, tungod kay siya, insakto. So, okay? So, ibalik sa 24 second part sa promotion.